Nasaan na nga ba si Saldico na hinahanap dahil sa pagkakasangkot umano sa questionableng flood control project? Sabi po ng ating Department of Foreign Affairs, nasa Paris, France si Ko ayon daw sa isang reliable diplomatic source. Balitang hatid ni JP Soriano. Matapos sabihin ng Malacanang na nasa Paris, France si Saldico at nag-a-apply ng asylum, sabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, wala pang official sightings o hindi pa raw pisikal na nakikita sa France si Ko. Wala pa rin daw silang opisyal na impormasyon kung saan siya roon posibleng nanunuluyan. Ang tiyak lang daw, mula sa isang reliable source, ang impormasyong nasa Paris nga ang dating mambabatas. The information that he's in Paris came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy now is really looking intently on that. Kaugnay naman sa political asylum request ni Ko sa France, hindi rin makapagbigay ng detalye ang DFA dahil itinuturing daw na sensitibong issue ang asylum sa batas sa Europa. Asylum seekers, asylum issues is just a very sensitive matter for Europe because it is EU regulations and they're this is their regulation. So, but rest assured that we are doing everything within the confines of the law on how to go about in. Muling nilinaw ni Lazaro na kinansela na nila ang diplomatic passport ni Ko noong December 2025 matapos ang court order sa Sandigan Bayan at expired na ang regular Philippine passport niya noon pang 2022. Ayon naman sa Malacanang, kinumpirma na isang Czech official na totoong nahuli at na-detain sa kanilang bansa si dating Congressman Saldico. Sinabi raw ito ng Chargé de Affairs ng Czech Republic na si Eva Tenzin kay Pangulong Marcos sa kanilang pulong nitong Miyerkules. Bagaman matipid ang paliwanag ni Tenzin dahil sa sinusunod nilang international, European at national laws, tiniyak naman daw niyang makikipagtulungan sila sa Pilipinas. Hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic, pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas. Sa pulong naman kay French Ambassador Marie Fontanelle, tinanong daw ng Pangulo kung bakit hiniling ng France sa Czech Republic na palayain si Ko. Pero sinabi ni French Ambassador na hindi siya makapagbibigay ng anumang impormasyon. Naiintindihan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangang respetuhin ang kanilang batas. Gayunman, hiningi niya ang kooperasyon ng France at iginiit na dapat maibalik sa Pilipinas si Saldico para mapanagot sa batas. Ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Saldico na isang fugitive. So naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Saldico at kinakailangan may harapin na accountability. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News.